Okay, finally nagkaroon din tayo ng oras kay Yumir Marshall. Yumir, first of all, congrats, pare. Thank you so much. Thank you din sa paghintay, Sir Pao, dahil grabe talagang kanina pa si Sir Pao nandito. Sabi ko, Sir, saglitan talaga. Pero thank you so much sa iyong support. Nandito ngayon. Practice na ako kasi ganyan talaga pag sikat pinipilahan. Hindi naman. Basta si Sir Pao nandito, kasama natin yan sa Astix Sports. Oo nga pala. Shoutout Arena Plus. Arena Plus, thank you sa pagsuporta sa amin. Maraming salamat po. Bro, ano nga pala doon sa laban? Plano mo ba talaga? Kasi marami nag-expect na mas kaya mo ba daw papabilis yung laban? Talk to me, ano ba yung plano mo doon sa laban na yun? Kasama yung team ko, yung plano talaga namin, take time. Di namin kailangan magmadali kasi alam nyo naman yung first 3 fights ko sa professional. Yung unang fight ko, na-injury yung kamay ko. Yung second fight, na-knockdown po ako ng 3 times. Yung third fight ko, nagkaroon ako ng big cuts. Sa second round pa lang, nagkaroon ako ng cuts. So, yung professional, mahaba yung round eh. So, hindi kailangan na madaliin. Especially na sa weight class namin kasi kahit akala nila na mahina lang yung suntok pero pag tinamaan sobrang sakit, malakas. Iba yung impact pag sa middleweight class ka. Yung sa knockout, bro, saan ba tumama yun? Sa pangabas, sa ilong? Anong nangyari doon? Para siyang gumuho na parang... sa panga yun tinamaan eh. So, kung mapapansin nyo, Sir Pao, second round pa lang sinusubukan ko na po na tamaan po yung uppercut ko dahil yun talaga yung plan ko na yung uppercut yung ipapatama ko sa kanya. Okay. So actually I wanna switch the question kasi ito talaga part of your preparation to the Olympic and finally you get a second chance. Alam ko matagal mo na sinasali na ano mo. What's the plan right now sa preparation sa Olympics? Sa ngayon po siguro maximum 1 week magpapahinga ako pero kailangan ko na bumalik sa training. Yes po, paghandaan na po namin yung Paris Olympics and then kasama yung team ko, yung ABAP na magte-training po kami sa Colorado Spring and may iba-ibang country pupunta doon para mag-join training camp. So magandang opportunity din yon na mapasama doon, mag-training doon. And then after noon baka mag-stay ako sa US or depende po sa plano ng team namin para matuloy-tuloy po yung preparation ko pagdating sa Olympics. Yumir, di ko lang kung totoo. For now, ikaw lang nag-iisang lalaki na nag-qualify sa boxing. Kasi may dalawa, si Ira at saka si Nesty. Kasi ikaw pa lang. May magka-qualify pa ba na iba? Yes po, may second Olympic qualifying pa sila sa Thailand ngayon May. So, abangan nyo din po. Marami pong mga boxing, si Carlo Palam, susubukan niya Polel. And yung may ibang mga boksingero pa natin. So malaki pa yung chance nila kasi pagdating doon sa second Olympic qualifying, yung mga malalakas nag-qualify na eh. So kumbaga salang-sala na doon, yung mga hindi pa nag-qualify, pwede pa talaga doon. So and marami pang spot doon. So I think every weight 4 pa yung slot nila. So malaki pa yung chance na madagdagan pa yung ma-qualify sa boxing team. Okay. Speaking of chance, bro, matanong na rin kita. Sa pro, tinatanong natin yung prediction. Ito sa Olympics, anong makikita mo? Gold na ba? Sa tingin mo? Ang hirap po sabihin yan. Sa professional, madali lang sabihin na ipananockout ko. Inanockout ko, ipanalo ko to laban. Sa amateur, lalo na sa Olympics, alam naman po natin, ang dami pong magagaling na boksingero and then ang dami pong pwede mangyari. Pwede ka ma-injury, pwede ka makondisyon ka sa first 2 fights mo and then sa third fight mo mawala yung condition. Maraming possibility na pwede mangyari. So ang hirap sabihin na mag-gold na tayo pero yun po yung goal natin na kunin po natin yung gold. Paggandaan po namin yung team ko.
And yun, nakita nyo naman, nandito yung kasama ko yung team ko, yung wife ko, yung team Zamora na nandito, na future din natin yan, No, Filipino man. boxer na sumuporta dito sa atin. Pero ano last mo na to sa Olympics. Is this gonna be your last time? Kasi gusto ko syempre makita ka na sa pro na medyo bitin kami sa pro career mo. Ito na ba yung last hurrah mo as an amateur for the Olympics? I think siguro never po ako magsabi ng last Okay. Kasi ang sarap na i-represent yung bansa natin lalo na po sa Olympics. Pero yung team ko, yung si Sir Sean, after nito yung plano talaga niya, especially sa age ko ngayon, Yes, na kailangan ko po kailangan fast track talaga yung mga laban ko sa pro. So titingnan po namin after nito, after Paris Olympic, hintay ko kung ano po yung plano ni Sean, and then nandito po ako, magstay discipline and stay ready lang. Excited na kasi kami makalaban mo si Canelo daw tsaka si Munguia. So darating po tayo doon na always ko sinasabi na hindi po imposible yan. So basta mag-training ka lang, magsikap ka at disiplina, nandiyon, hindi posible yan. Darating po tayo dyan. Alright, shout out. Baka yung mga gusto mong pasalamatan ng mga sponsors or kasi naman. Gusto ko pasalamatan una-una po yung mga kababayan ko po na sumuporta dito sa laban. Sa inyo po, Sir Pao, na nandito always na sumusuporta sa Filipino boxing at sa ibang sports. Maraming salamat. And syempre gusto ko pasalamat po yung Arena Plus sa pag-sponsor sa laban na to, at sa mga atleta, yung Jukes to Go nandito din. Maraming salamat po sa inyo. So ayun, sana po magkita-kita po tayo ulit. At maraming salamat sa lahat ng mga Pilipino na sumuporta sa akin, at sa mga Pilipino na sumusuporta dito sa Pao Sport. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you, brother. Thank you. Thank you.